punta tayo mismo doon sa mga nag-expose, Yan. di ba? Pero Di ba? mga puyaters ito Oo mga nga, ito. kahit Oo. puyaters sila, pinagbigyan tayo. Yan, Kaya very naman good. kausapin na natin si Senator J.V. Ejercito Sen. Magandang umaga po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan. Good morning, Sen. Hi, good morning, Doris. Good morning, Robert, sa Oo. tagapakinig sa DZMM. Nakatulog na po ba kayo ng medyo ayos-ayos? Puyaters sila Oo, nasa puyaters. budget. Well, hindi pa masyado, Doris, kasi alas 2 na kaming nag-adjourn kagabi. Oo nga po. Oo. Bakit po Medyo naging ganun kabusisi naman? Bakit naging ganun katagal ang nangyaring BIR ang pinag-usapan ninyo? Opo, taxes. Ganun po ba kasalimuot yung mga naging issue kaya't nagtagal po ang inyong hearing? Actually, DPWH kagabi, Doris, Robert. okay, Kaya medyo masalimuot din dahil alam niyo naman yung kontrobersyang kinakaharap ng DPWH. So, yung mga reformang kanilang isinasagawa, siyempre yan ay hinimay at siyempre kailangan natin mag-strike ng balance. Although may reforma, kailangan tuloy-tuloy pa rin ang infrastructure, ang construction dahil yan ang economic drivers natin. Tama so, naman, oo. Kaya medyo nagtagal po yung pagkasalang ng DPWH. Kaya Opo. inapunta alas 2 umaga. So yung BIR, kayo ang nagsiwalat, kayo po ang nag-isplok na may mga kickback dyan. Parang nakakagulat na teka lang, bakit lang mga ahensya? Ano po? Oo nga po. Mm. Alam mo, Doris, Robert, sa totoo lang, yung mentalidad natin, lahat takot sa BIR eh. No? Opo. Totoo. Baka balikan ka. Ako po, dating negosyante nung 90s. Kaya yun yung nasa isip ko, kaya wala talaga naglalakas ng loob talagang lumaban at mag-expose sa BIR. Kahit yung makasamahan ko, nung kausap ko nung sa floor eh. Walang gusto magsalita ng una. Pero kaya lang, I took advantage of the opportunity nung nakasalang yung economic team. Ando na Department of Finance, si Secretary Recto pa doon, at yung bagong BIR Commissioner, no? Sayang, para sana ito kay dating Commissioner Lubagi, naghanda po ako kasi nabahala na rin ako, Robert, Doris, kasi for the past 2 years, halos lahat na nakakausap ko negosyante, lalo na sa mga socials lang, lahat umaangal eh. Umiiyak sila na they are subject to harassment, no? Na itong LOA o yung Letter of Authority, ginagamit na kasangkapan, it's being weaponized for extortion. Ang nakakalungkot dito, kahit yung mga past years, kahit cleared na, binabalikan pa rin daw po sila. Ito yung local businessmen. Pero kaya ako nag-decide na ilabas na po ito. Nabahala kami dahil yung mga European Chamber, American Chamber, mga member to, at yung mga ambassadors mismo. Opo. Yung ambassador na nagsasabi na pati po yung kanilang mga negosyante, mga foreign investors na nandito, hinaharas na rin po ng BIR na hindi maganda. Nakakahiya po sa international community. Kaya talagang kinakailangan na po natin isiwalat po yung itong ginagawang modus ng BIR na ginagamit ang LOA para po pang-extort. Senator, ito pong binabanggit ninyo na LOA na to na naging weaponized, sabi nga ni Sen, di ba? For extortion, for corruption, ano po ito? Kanya-kanya po silang kingdom itong pangolekta na ito or kanya-kanya silang kolekta pero may pinagdadalhan sa itaas? May gano'n po ba? Kingdom ba o sindikato? Ayan. Yan ang hindi pa natin alam, no? Pero ang pagkakaalam ko hanggang mga regional level lang, examiner regional, ang gumagawa niyan, pero yung para mag-remit sa taas remains to be kinakailangan sa ng mas masusi pang investigasyon, no? Kasi masyado na talabak buti kung dito lang yung isang area lang pag binakausap akong alam mo, nagmumotor ako. Yung mga nakakausap ko sa Davao, Mindanao, sa Cebu, pare-pareho ang ang angal at talagang lahat sila LOA. Ang sa akin lang, Doris, Robert, masakit man isipin kung halimbawa 70% pinapasok sa gobyerno, 20% lang yung kinukurot, masakit pero mas okay na. Pero baliktad 70% ang dinadakma, 30% labang ang resibo na pinapasok. So kaya merong tayong
rason o dahilan, Senator, na magsabunot na ng ating mga sarili dahil tayo ay bayad ng tamang buwis. Dahil tayo ay natatakot sa BIR. Samantalang yung binabayad pala natin, nakukurakot. Binubulsa nila? Binubulsa. Oo nga, Doris. Nakakalungkot. Ano mo, marami akong narinig na, halimbawa, 1 billion yung, unang mataas ang assessment nila eh. Opo. Ganon, di ba? Bawa 3 million. Tapos magsasara sa 1 million. Ang nakakalungkot, ang resibo nun, 200,000, 300,000 lang. Naku, Madalas gano'n na nangyayari. Tapos, ang laki. yun nga, Doris, taba ka. Binubulsa na yung taxes natin. Pag nagbayad ka pa ng tax, tapos makukurakot pa sa floodgate scandal. Kaya Wala nga. yan na. Oo. Hawa-hawa na. Correct. Naghawa-hawa Masyado na. ng talabak, masyado ng nakakalula. Opo, Kailangan na opo. talaga ng reboot of all of government. Masyado ng Yun na lahat nga. na kanya-kanyang diskarte na. Oo. So reboot pa lang tayo sa pag-uusapan. Kaya lang, Sen, sa palagay mo ba, naniniwala ka ba na bukod sa DPWH, ngayon BIR, marami pang ibang ahensya na may ganyang kalokohan na nangyayari? Sa tingin ko, sad to admit, Doris, Robert, Opo. tingin ko, leadership by example ito. Nakita na, itong mga kongresista, halimbawa, yung mga saldigo, grabe ang life. If titignan mo naman yung lifestyle nila, ibang-iba po sobrang magarbo, extravagant. Siyempre nakita ng DPWH, sila lang ba, kami din. Nakita na BIR, sila lang ba, kami na rin. Nakita ni Customs, hawa-hawa na leadership by example yan, Doris. Kung nakikita na masyadong magarbo, yung buhay nila marangya, extravagant, gagaya talaga lahat. Speaking of leadership, Sen, palagay po ba ninyo ay alam ng dating commissioner itong mga problema na ito, itong LOA na ito na pagmamalabis ni dating Commissioner Romeo Lumagi Jr.? At if ever, kailangan ba siyang humarap sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee kapag na-launch na po ninyo yung investigation dito? Siguro kailangan niyang, hindi naman siya pinagbibintangan natin siya kagad, pero Opo. kailangan niyang magsalita rito. He has to air his side. Kasi, masyado, for the past 2 years, as I can recall, napakarami na ang umaangan na local. Tagal ng 2 years, Sen, businessmen, ha? lalo na yung mga small and medium scale industries, enterprises, yung mga SME, imposibleng hindi ito nakakarating sa kanya. Ano ba ang ginawa niyang action or inaction? So, dalawa lang. Inaksyonan ba niya to o hindi niya inaksyonan? Diba? So, yun ang dapat niya sagutin. Oo. Kaya nga nakakapanlumo din, Sen, partner. Ikaw, ordinaryo, nagbabayad ka ng tama, tapos makikita mo, bakit yung ito na, nakikita mo na malaki ang sahod? Sila pa yung may tax evasion cases. So, paano hahabulin ng BIR yan? Gayong, kumbaga ay may kapangyarihan din itong mga ito. So kaya hindi lang po Sen yung BIR ang kinatatakutan, kung hindi yung mga nasa poder, yung mga may kapangyarihan, kapangyarihan na labanan ang BIR. Pero ang suma total, tayo na nasa baba, tayo yung nagiging, ang tawag mo doon, partner, naghihirap. Kasi kaliwat kanan. Ako nga, Diyos ko, Sen, magre-reklamo na ako sa inyo. Yung tax ko, hindi ko. Sorry. Nagsumbong kay Sen. Nagsumbong talaga. At sumbungan na ng bayan si Sen sa mga corruption, siya na yung nagbabantay. Pero Sen, bukod alam mo kasi sabi mo nakakapanlumo. Kahapon nung kausap namin si Sen sa Senado, doon sa press con niya, mas may nakakapanlumo siyang istorya. Ano pa? Akalain mo, partner, pati mga vlogger, nasaid yung mga ipon dahil pinagbintangan dahil daw biyahe ng biyahe kung saan nakakarating. Di ba, Sen? Opo, yan si Jet Li, yung aking partner na nagpo-promote ng motorcycle tourism. Popular vlogger siya. Kasama natin sa Tourism Promotions Board at Department of Tourism. Pati po siya, Loris, Robert, hindi pinatawad. Yung po kasi yung nabanggit mo, Robert, yung mga yung mga motor niya, marami siyang motor. May ex-deal yun, panay sponsored at ex-deal, yung magamit niya, yung mga biyahe niya, yun ang ginawang basis for assessment.
inassess siya ng una 10 milyon. Laki. Hanggang sa bumaba sa 3 million. Oh my God. Naawa ako sa bata kasi 27 years old lang yan. Tsaka tumutulong sa pag-promote ng tourism. Tapos pati po siya ay hindi pinatawan. Mariosep. So kumbaga walang pinalalagpas ang mga ganitong modus. Sen, ikaw, lagi ka din nagta-travel, nagbo-motorcycle ka. Yan. Baka ilowa ka niyan. Baka ilowa ka. Well, kaya mo, Doris, kaya mo, Robert, no? Tayo, ako nasa gobyerno, tayo, antimano, bago natin makuha yung sweldo natin, bawas na, no? Withholding tax, Oo nga. yung mga Matik VAT, yun. lahat ng ating Opo, binibili, totoo meron ng po. value-added tax. Kumbaga, lalong-lalo na yung mga ordinaryong mamamayan, lahat yan, nagbabayad na ng buwis, naghihirap. Yung mga SMEs, no? Yan, yung mga ina-assess pa, di ba yung malalaki, kaya may mga law firms silang Opo, Totoo. opo. parang mayos na Totoo. kanilang mga tax Correct. mga tax issues Pero yung Oo. mga small and medium scale enterprises, yung mga ordinaryong manggagawa, mga Ayan, professional, walang takas yan Pagkuha pala ng sweldo natin, bawas na ng withholding tax. Correct. Pag may binili ka, may VAT ka na. So, yun. Tapos, nakakalungkot na marinig, tapos yung mga mag-a-assess sila, titirahin nila through LOA. Oo. 70% ang kinukulimbat, no? Buti sana kung 70%. Masakit man kung ako mas gusto ko, di ba, 70% ipasok mo pero yung 70% kukulimbatin mo at 30% lang re-resibuhan mo, nakakapang nakakagalit at nakakapang-gigil talaga. Mapapadabog ka na lang, partner, hindi ba? Diba? So, Totoo. ano ang aasahan po ng sambayanan dito sa investigasyon ninyo? Sabihin na namang mga tao, puro kayong investigasyon, wala naman nagiging resulta, walang napapanagot. Well, nag-file na si Senator Erwin Tulfo ng reso to investigate tong mga LOA, no, abuse ng LOA. Baka mag-file na rin po ako. Siguro by next year, after the budget season, Oo. magka-hearing na po yan. Pero nagpapasalamat ako this early, Doris, Robert, kay Opo. Secretary Decgo at kay yung bagong BIR Commissioner, kauupo pa lang niya, baptismo pa niya, si Charlito Mendoza, na sinuspende na nila itong issuance law, ng letter of oo. authority habang siguro inaayos nila, ina-assess nila, nire-reforma nila para magkaroon ng clear-cut guidelines at Oo. policy na hindi lang yung basta tira ng tira para gamitin ito for extortion. So, yun po ay nagpapasalamat naman ako tayo sa kanilang mabilisang aksyon, no? Ayun. Tungkol po sa pang-aabuso ng letters of authority ng BIR. Okay. Para naman doon sa mga medyo na delikado na malowa, ano po ang advice nyo? Dapat po ba ay ayusin na nila ng tama ang kanilang mga dokumento para pagka tuloy man sa LOA, ay wala na tayong magiging problema? Opo, dapat siguro ganun, lalong-lalo na sa inyong bookkeeper, no? Kung may bookkeeper man kayo, dapat kompleto kayo na records, resibo, tsaka sabi ko nga, yung daily lang, Doris, yung pang-araw-araw na Oo buhay nga. natin. Mm-mm. Kahit maliit yung binili natin, maganda, may resibo. Oo. No? Para at least sigurado tayo na yung buwis, talagang napupunta sa bayan, hindi Tama. yung nabubulsa, no? So, small things like those, no? Kung hindi tayo na resibo, ipunin natin lahat ng ating papeles para ready po tayo sa yung kasi pag may kulang, naku, doon tayo titirahin. Yun Pero nga pag kompleto po Yun tayo, nga Oo, at least meron tayong basihan, no? Tama. Ng assessments para po sa ating mga taxes. Yun ang literal na may resibo ako. Oo nga. May patunay ako. May Diba? patunay ako. Oo. Sabi ni Sen. Oo. Correct. So okay na tayo, partner. Sige, Sen, maraming salamat po sa pagpapaliwanag. At least ngayon naintindihan ko na kung ano ang LOA. Thank you, Sen. Thank you, Sen.